Magandang umaga po sa ating lahat, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsyal, sa bumubuo ng environmental sector natin. Makapagbigay ng parangal at insentibo sa natatanging kawani. Binubuo ang komite sa pangunguna ng ating kagalang-galang punong lungsod, Victor Mare Gisen Soto bilang chairperson, Ms. Elvira Flores, City Human Resource Development Officer bilang co-chairperson, mga membro at kinatawan nito. Nakapaloob sa Executive Order Number PCG 27, Series of 2023, ang pagbuo ng Top Performing Office Recognition Program sa lungsod. Sa ilalim nito, ang Top Performing Office Award ay binibigay sa mga nangungunang unit ng organisasyon batay sa pagtugon sa mga performance target ng organisasyon at iba pang pamantayan. Ilalayon nito palakasin ang moral, pagtutulungan, interes, kooperasyon at partisipasyon ng mga individual na empleyado bilang bahagi ng unit ng organisasyon upang maisakatuparan ang kanilang mga layunin sa loob ng isang taon. At upang matukoy ang top performing offices, ang iba't ibang opisina sa pamahalaan ng lungsod ay niranggo batay sa mga kriteria na sumusunod. OPCR or Office Performance Commitment Review ng Fiscal Year 2022, Office Compliance, Client Feedback, Regional, National at International Awards, at Local Chief Executive Arbitrary Decision. Ang top 5 performing offices batay sa final ranking ay makakatanggap ng multi-core heavy-duty graphics laptop. Magkakaroon din sila ng salo-salo together bilang karagdagang insentibo sa nanalong departamento o opisina. At para sa bawat aktibong kawani na magiging top 5 performing offices na mayroong 2 VS o Very Satisfactory rating noong 2022, naghihintay ang gift certificate worth 2,000 pesos sa bawat isa. Makukuha na ito mamayang alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa tanggapan ng HRDO. Ikagawa din po sa top 5 performing offices ang Plaque of Recognition at Certificate of Award para sa multi-core laptop. Akin naman pong babasahin ang nilalaman ng Plaque of Recognition. City Government of Pasig, Plaque of Recognition is hereby awarded to, sa office na nanalo po, for being top performing office in recognition of their exemplary work, performance, and dedication to duty. Their invaluable contribution in efficient and effective responses to the needs of both the citizens and the city exemplifies the quality of service true to the vision and mission of Pasig City. Given this 8th day of January 2024 at the Pasig City Hall Quadrangle, Pasig City, signed Victor Mare Gisen Soto, City Mayor. At para naman po sa award, Certificate of Award para sa multi-core heavy-duty graphics laptop, City Government of Pasig, this Certificate of Award for multi-core heavy-duty graphics laptop is hereby presented to, sa pangalan po ng nanalong office, headed by Department Head, as a gesture of gratitude for being the top performing office. Their unwavering commitment to duties and invaluable contribution in delivering efficient and effective service to both the citizens and the city are highly commendable. This achievement is testament to the consistency of the quality of service that aligns with the mission and vision of the Pasig City. Given this 8th day of January 2024 at Pasig City Hall, Pasig City, signed Victor Mare Gisen Soto, City Mayor. Ayan, congratulations. Palakpakan po natin ang top 5 performing office. Maraming salamat. Congratulations po sa lahat. At syempre, partner, ngayon naman, maraming salamat po sa mga departamentong nangasiwa sa maikling programa na sa umagang ito. Mula sa Senro, Sir Allen, palakpakan po natin. Clean and Green, Ma'am Hilda. Syempre, ako po ang inyong nag-iisang Queen, Larry Santos. Yes po. Thank you rin po sa ating SWAMO. Ako naman po si Arven mula sa Senro. Kami ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong malakas na palakpakan. At syempre, ngayon naman po, hindi pwedeng hindi natin mapakinggan. Malakas na palakpakan po para sa ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama ang ating punong lungsod, Mayor Vico Soto.
Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat Arven at Queen Larry. Talagang hindi naman halata na first time mo mag-host. Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsyal, sa bumubuo ng environmental sector natin. Akala ko Bantay Pasig yung nanalo, kung maka-cheer yung Bantay Pasig. Iba rin. Malay natin next year, kayo naman. At sa mga kasama natin mula sa national government agencies, sa mga nagwagi at nanalo bilang top 5 performing offices natin para sa taong 2023. Paisip ako anong taon na ba ngayon. Congratulations po, palakpakan natin muli ang mga top 5 natin. Sa totoo, yung mga iba, yung mga hindi nakasama sa top 5, hindi naman ganun kalayo, siguro ito lang talaga yung ito yung makita natin yung mga criteria, yung OPCR, yung pagtugon sa feedback. Kaya rin siguro nanalo yung ugnayan kasi hindi naman pwedeng hindi nila gawin yun kasi yun yung core function nila, pagtugon sa mga feedback. Inataon, ito yung second na criteria natin at pati sa OPCR nila, yun din yun. Kaya talagang magna-number 2, kung hindi number 1. Pero yung mga iba po, medyo malapit lang. Alam nyo, ito pong ginagawa natin, kasama ito sa rewards and recognition natin. Nung nakaraang taon, may mga awards na nakuha ang City Hall, ang ating lokal na pamahalaan at gaya po ng alam ng marami sa inyo, ang isang award na nakuha po o naibigay po sa atin noong nakaraang taon mula sa Civil Service Commission ay ang sa Prime HRM na Bronze Award po. Yung Bronze Award, hindi po ibig sabihin third place yun. Kundi may mga criteria po para makarating tayo dun sa level 2 ng Prime HRM. At sa totoo, proud na proud po ako. Alam ko hindi yan isang bagay na pag-uusapan madalas. Maaring karamihan ng mga tao hindi nga naiintindihan kung ano ba talaga yung Prime HRM na yan. Pero ito, aminin ko po sa inyo, yung SGLG natin, proud din tayo doon. Pero sa tingin ko, mas malaking achievement yung Prime HRM Level 2 kesa doon sa SGLG. Alam niyo po kung bakit? Importante din yung SGLG, proud din tayo dyan. Pero tingnan niyo po, SGLG, ilang daang LGU kada taon nang nakakakuha niyan. At every year po, nakakakuha ang maraming LGU niyan. Pero itong Prime HRM Level 2, tatatlo lang po tayo. Nasaan po si Ma'am LB? 3, 4. Tatlo, 4 na LGU lang tayo na may Level 2 na Prime HRM. 4 na, pang-4. So, ito pong SGLG, daan-daan na nakakakuha niya itong Prime HRM. 4 lang po ang LGU na may ganyan sa buong Pilipinas. At tayo ang pinakamalaking ahensya. Sa lahat ng government agencies, tayo po ang pinakamalaki nakakamit po ng Prime HRM. So nandyan po yung sa RSP natin, recruitment, selection, and placement. Ayaw na natin yung palakasan system. Hindi ko sinasabing perfecto na tayo, pero siguro makikita nyo naman, marami sa mga kasama natin na mamotivate na magtapos ng pag-aaral, mag-take ng civil service. May mga nakausap ako, nagma-masters ngayon. Tinatanong ko sila, bakit? Sabi nila, kasi ngayon may chance ma-promote. May chance na kahit hindi ka kilala ng mayor, pwedeng ma-promote, pwedeng magkaroon ng mga pagkakataon. Nataasan natin ng kapasidad. Ito po ng gobyerno natin. Ito yung isa sa mga susi nito. So, nandiyan, recruitment, selection, placement. Nandiyan yung performance management. Obviously, napaka-importante din po nito. Nandiyan yung learning and development natin. At ito naman po yung rewards and recognition. So, lahat po ito, malaking bahagi dun sa ginagawa natin. Na sa dulo, hindi man lahat ay mabigyan ng award, pero lahat po tayo kay kasama sa reforma na ginagawa natin, sa pagbabagong pinakikilala natin sa HR natin. Yung mga ibang ginagawa, ibang programa, proyekto para sa isang taon lang. Pero yung pagbabago na ginagawa natin sa larangan ng human resources ay pangmatagalan, tinataasan natin ang kapasidad ng ating lokal na pamahalaan, yung antas at kalidad ng serbisyo ng ating pamahalaang lungsod. At yan po ay maiiwan natin yan panghabang buhay, long term, yung mga benefits ng pagbabago o reforma na pinakikilala natin. Kaya sana patuloy nating suportahan yung mga pagbabago at reforma na ginagawa natin sa larangan ng human resources. Muli po, maraming salamat sa lahat. Salamat sa mga kasama natin sa tinatawag nating Praise Committee at sa lahat po ng departamento, opisina, sa bawat kawani ng ating pamahalaan. Maraming salamat sa mga nakakuha
nakakuha ng top 5. Congratulations. Pero para sa mga hindi nakakuha, baka next year, this year, konti na lang. Yung mga iba, talagang point-something% na lang makakapasok na sila sa top 5. So, good luck sa lahat. Pagpatuloy natin. Award man o hindi, pagpatuloy natin yung mga magandang ginagawa natin. Lalo na sa mga pangmatagalang pagbabago na pinakikilala natin sa ating pamahalaang lungsod. Maraming salamat. Congratulations. Adjourn na po tayo. Magandang umaga po.